sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas, oras ho natin 8 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruzat, Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-3 tayo sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa mga ulo ng ating balita, higit 8,000 pamilya sa Kamalig, Albay apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon.
Mga tanim na gulay na tabunan ng ashfall sa Kamalig, Albay. Ayon po yan sa kanilang alkalde. Ilang flight sa Bicol Airport kanselado, higit 2 pasahero ang apektado. Taas presyo sa diesel at gasolina nakaamba sa Martes. Seguridad ng ASEAN Summit kasado na, higit 7,000 pulis ipinakalat sa Cebu. At 14 na lugar posibleng makaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. RH Rapido Hataw Balita. Balita. Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita, aabot ho sa 52 mga barangay. Doon ho sa Albayang apektado ng ashfall dahil sa patuloy na pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon ho sa Office of Civil Defense, sunod-sunod na pagputok ng bulkan na nagdulot ng pagkalat ng abo sa iba't ibang lugar sa Albay. Kabilang ho sa mga apektadong lugar ang mga barangay sa Kamalig, Ginabotan, gayon din ho sa lungsod ng Ligaw. Samantala, nagkikipag-ugnayan na ho yung OCD sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ho sa PBOX at Kagawaran ng Kalusugan upang masigurong ligtas at matutulungan yung mga apektadong residente doon. Mahigit 8,000 pamilya sa Kamalig, Albay ang apektado ng ibinugang makapal na abo ng Bulkang Mayon. Sabi sa DZRH ni Mayor Caloy Baldo, ilan sa mga ito ang lumikas muna sa evacuation centers kabilang ang mga senior citizen at bata. Maski anya sa labas ng 6 na kilometrong danger zone mula sa Mayon na apektuhan ng ashfall. Evacuation Center na yun po nasa loob ng 6 kilometer. Pero medyo nadagdagan po ito kahapon dahil po doon po sa talagang kapal ng abo na bumagsak doon kahit outside 6 kilometer na po. Delikado po kasi doon sa mga senior at sa may mga bata. Epektuhan ng asphalt po nasa 8,000 megit family. Yun po ang inabot po ng abo pero hindi naman po yun lahat ng evacuate. Silipat lang po talaga yung may mga bata, yung mga senior. Ayon pa sa alkalde, natabunan ng makapal na abo ang maraming tanim na gulay kaya hindi na mapakinabangan ngayon. May livestock pa anyang namatay sa kasagsagan ng ashfall kahapon. Yung sakwa natin, mga vegetables po natin, madaming apektado po nito kasi karamihan nandiyan po sa Mayon din yung mga nagtatanim at yung ibang barangay natin talagang inabot yung mga pananim nila. Then may reported din po na may livestock na namatay din po dahil po sa asphalt. Kasi nasa labas po yung mga tao natin para i-access po yung mga apektadong produkto po natin. Siguro yung ibang livestock natin baka ilikas muna habang po di nakaka-recover yung mga pagkain nila. Sa ngayon, sabi ng alkalde, tumigil na ang pagbubuga ng abo ng Mayon pero nanawagan siya ng supply ng N95 mask at iba pang pangangailangan ng kanyang mga kababayan. May request na kami for food assistance para man po may bigay doon sa mga apektado ng asphalt. Sana may release din kaagad at magamit din po ng ating mga kabayan. At sigurado po sa ngayon at sa mga susunod na araw, kailangan nila maglinis ng kanilang bahay, pati nilang mga bubong. Kasi kung hindi tatanggalin itong mga asphalt sa kanilang bubong, delikado po ito. Kanselado yung ilang flight sa Bicol International Airport dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang dito yung flight 5J321 Manila-Daraga at yung 5J322 Daraga-Manila ng Cebu Pacific Air. 231 pasahero ho yung apektado, kabilang yung 134 na papunta sa Bicol, gayon din yung 97 na paalis naman. Pinapayuhan silang makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa rebooking o refund. Balita. Pilipinas ang ating oras, 12:15 ng tanghali.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Ang ating oras 12:20 ng tanghali. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Filipino hospitality mararamdaman sa hosting ng Pilipinas ng ASEAN. Ayon po yan kay First Lady Liza Araneta Marcos. Detalye ibalita mo RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Diyosa Giselle, handa na ang Pilipinas sa maalab na pagtanggap sa mga leader at delegado sa 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Nitong weekend ay pinulong ni First Lady Liza Araneta Marcos ang leaders liaison officers sa Malacanang bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan para sa nakatakdang summit sa May 7 hanggang 8. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng unang ginang na ang liaison officers ang magsisilbing gabay ng bawat delegasyon sa kabuuan ng summit. Positibo ang First Lady na maganda ang magiging resulta ng mahusay na teamwork ng mga kasama sa preparasyon. Dagdag pa nito, ang tunay na Filipino hospitality ay nasa maliliit na bagay na ginawa ng tama. Sa kanya namang Instagram post, sinabi ni First Lady Lam na sasalubungin ng Pilipinas ang participants in Filipino way o mainit at maaskaso. Makakasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Leaders Summit ang mga kapwa-pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN kabilang ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Timor-Leste. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Committee report ng House Justice Panel isusumiti pa lamang bukas. Umano'y pagtanggi ng ilang miyembro ng komite na pumirma espekulasyon lamang. Sino nagsabi na niyan? RH12 Manang Milky Rigunan, Manang Milky. Giselle, at sa intriga ang pinakalat ng ilang miyembro umano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayon na pirmahan ng committee report na nagpatibay na may probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, miyembro ng Justice Panel, hindi kailangan na mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng committee report. Sabi ni Asidre, gaya ng iba pang komite, ang chairman lamang ang pipirma ng committee report bago formal na isumite sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng miyembro ng Justice Panel. Paliwanag ni Asidre, halatang hindi alam na nagpapakalat ng fake news ang regulasyon ng Kamara bukod sa paninira lamang ang motibo. Narito si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa panayam ng Isyung Pambayan. Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng komite at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito wala hong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committees sa House of Representatives. Samantala, bukas may meeting ang Justice Panel para pagtibayin ng committee report at ihanda ang formal na pagsusumiti nito sa susunod na linggo sa plenaryo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit 115,000 na bilang ng abaca farmer sa bansa, apektado na rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. RH5, Val Gonzalez sa report. Val? Umaaray na rin ang fiber industry sa bansa dahil sa epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay PhilFIDA Executive Director at Undersecretary Ali Atienza, madalas nakakaligtaan ang non-food farmers sa panahon ng krisis, ngunit gaya ng mga magsasaka ng pagkain ay hindi rin sila ligtas sa pagtaas sa presyo ng diesel. Sa katunayan, sabi ni Yusek Atienza, ay maabot na sa 115,365 ang bilang ng mga magsasaka na sa fiber industry ang nalulugi. Kabilang sa mga ito, ang mahigit 28,000 mga magsasaka mula sa Eastern Visayas,
24,000 mahigit sa Bicol Region, halos 20,000 sa Davao Region, 10,000 mahigit sa Soxargen at halos 10,000 sa Western Visayas at 8,000 naman sa Caraga bukod pa ito sa iba pang mga rehiyon. Sa datos na hawak ng PhilFida, nasa 3,000 hanggang 4,000 piso lamang ang average na buwanang kita ng isang abaca farmer na maring lalo pang bumaba kung magpapatuloy ang pagtaas ng petrolyo. Dahil dito, nananawagan ng PhilFida na magpatupad ng targeted intervention para sa non-food producer. Sabi ni Yusek Atienza, mayroong 677 milyong pisong pondo ang PhilFida ngayong 2026, habang humihiling ito ng karagdagang 1.6 billion pesos para naman sa 2027. Babala ng mga stakeholder, kapag hindi naagapan, ay maring bumaba ang produksyon, maantala ang supply at huminang kakayahan ng bansa na makipagkumpetensya sa global market. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang dayuhan naman ang sugatan sa banggaan ng kotse at truck sa Malate, Maynila. Detalye RH29 Boy Gonzales. Boy. Giselle Josa, dalawang Korean na matapos bumangga ang isang sedan na truck sa isang intersection sa Malate, Maynila. Naganap ang insidente bandang 1:40 ng madaling araw sa kanto ng Lacpili Street at San Marcelino. Bakit sa paunang investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, binabagtas ng isang Mitsubishi sedan na may plakang NKO 5484 ang westbound lane ng Lacpili Street patungong Tapa Avenue. Sakay ng driver ang dalawang pasaherong Korean national. Kasabay nito, tinatak naman ng isang Isuzu truck na may plakang 130110 ang southbound lane ng San Marcelino Street. Pagsapit sa intersection, bumangga ang truck sa kanang bahagi ng sedan, partikular sa passenger door, na nagresulta sa pagkakasugat ng dalawang pasahero. Ang mga biktima na kinilalang sina Seongmoon Bai, 23, at Kim Joo Song, 38 anyos, ay agad dinala sa Manila Doctors Hospital para sa gamutan. Samantala, ang dalawang driver ay dinala sa Serious Memorial Medical Center para sa verifikasyon ng driver na sedan at lumagda ng waiver. Nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ang pisala ng sedan. Sa kasalukuyan, piling nakakumpine sa ospital ang dalawang dayuhan at nagpayag ng pagsampa sila ng kaso laban sa parehong driver. Si Boy Gonzales para sa Luzon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, babae patay sa pamamaril sa Pigkawayan North, Cotabato. Aktual na pagbaril sa pool sa CCTV. RH19, June Dimakotak, June. Josa Giselle, wala ng buhay na bumudagta ang isang babae matapos barilin sa likurang bahagi ng ulo ng gunman sa poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato Province. Sa report mula sa Pigkawayan Police Office, ang biktima ay nakilalang si Marivic Pabon, residente na isang bayan sa South Cotabato. Ang insidente ay nahagip ng CCTV cam habang bumibili sa isang sari-sari store ang biktima sa tabing highway nang lapitan ng dalawang suspect. Ang isa ito mabi mismo sa biktima habang ang isang kasama ay siyang triggerman na pumesto sa likurang bahagi ng biktima. Bumulagta ang biktima sa isang putok na agarang dinala ng ilang concerned citizen at ng kapulisan sa paggamutan, subalit tineklarang dead on arrival. Habang dalawang suspect ayon sa ilang witnesses ay tumakasakay na isang Suzuki Raider patungo sa direksyon ng bayan ng Midsayap. Kabilang sa hakbang ang pagkikoordinasyon ng Pigkawayan PNP sa mga PNP units sa mga katabing bayan sa layuning maharang pa ang mga tumataka sa suspect. Ang insidente ay nagdulot ng pagkaalarma sa mga peace-loving citizen ng mga Muslim at Kristiyanong mapayapang naninirahan sa Pigkawayan, Cotabato Province. Mula sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakotak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Alas 12:30 na po ng tanghali.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Pilipinas, ang ating oras, 12:33 ng tanghali. Sisimulan na ho ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang unang hearing ng komite sa Lunes. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ho ni Senator JB Ejercito na isa lamang na reklamo yung idineklarang sufficient in form and substance. Ibinasura na anya ng komite ang iba pang reklamo pero may pagkakataon pa umano yung mga petitioner para mag-refile. Tumanggi naman si Ejercito na pangalanan yung senador na unang didinggin ng panel. Magugunitang kabilang sa sinampahan ng ethics complaint si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado na nagtatago dahil sa umano'y arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Yung ethics committee na napaka-controversial ay nagka-meeting na last week para ma-resolve yung administrative issue. So itong Monday magkakaroon ulit tayo ng hearing para sa first yung docket, no, ay i-discuss na. So halos lahat hindi sufficient in form and substance, kaya dismiss ako. So yung mga-complainant kung gusto mag-refile sila, pero itong isa ay found to be sufficient. So isa ay maghihiring sa basta sigurado yung SNJB sinasabi. Namumurong magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay sa mga paunang estima ng energy sources, maaaring magkaroon ng piso hanggang 2 pesos na increase sa kada litro ng diesel, habang 3 hanggang 4 na piso naman ang maaaring imahal ng gasolina. Samantala nakikita naman ang 2 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso at 50 sentimo na rollback sa kada litro ng kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, Estado ang magtatakda ng oil price adjustment depende sa computation nito. Nasa higit 2 buwan na mula nang sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Nagbabalaho si dating Senator Richard Gordon sa mga senador na wag nang uulitin yung mga pagkakamali noong 2001 impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagresulta sa EDSA 2.
Sa panayam ho ng DZRH special on Saturday, sinabi ni Gordo na nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi nasiyahan ng mga tao na hindi nabuksan yung envelope na naglalaman ng mga ebidensya noon. Iginiit ho ni Gordo na dapat makinig sa ebidensya, isang tabi yung partisan loyalty kahit nakakampi o kalaban yung lilitisin. Dagdag pa, dapat na rin umanong tumigil yung ilang senador sa kakakomentaryo sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara dahil sila ay tatayong hukom. Tingnan sa Senado yung impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya at huwag yung idaan sa partisan yung boto kapag panunood ang tao. Kaya kita nyo ang nangyari kay President Estrada nung araw. Nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Lalo na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuluyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong uhusga. Hindi porque, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan. Posible namang sa Hunyo pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung aabot ito sa Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, bibilangin pa na hanggang 3 linggo ang procedures bago tuluyang simulan ang pagdinig. Kabilang sa proseso ang paglalabas ng summons at preliminary conference para sa posibleng pagmamarka ng mga ebidensya. Una rito, sinabi ni Senate President Tito Soto na sisimulan forthwith o next day agad ang trial sa oras na matanggap ng Senado ang articles of impeachment. Pinawalang bisa ho ng Korte Suprema ang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aalis kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang sa kanyang posisyon matapos nitong ilantad ang umano'y bank transaction ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya. Batay ho sa desisyon nagkasaad ng walang kapangyarihang administratibo o disciplinary si Duterte laban sa isang Deputy Ombudsman at ang naging hakbang ay unconstitutional. Bukod ho sa dismissal order, idiniklara rin ng Korte Suprema na void ang cease and desist order ng Office of the Ombudsman na pumigil kay Carandang na gampanan ang kanyang tungkulin. Naniniwala si Bicol Saro Representative Terry Ridon na miyembro ng House Justice Committee na hindi mahihirapang makuha ang minimum 106 votes upang lumusot sa plenaryo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Ridon, kumpiyansa siyang matibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente na ipinresenta sa impeachment proceedings sa komite. Kabilang dito ang maling paggamit ng pondo ng aabot sa 448 million pesos na pinasa sa uli ng Commission on Audit kay VP Sara. Gayon din ang di umano maipaliwanag na yaman gaya ng 6.7 billion pesos na transactions ng mag-asawang Duterte Carpio at sa usapin ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan niya na hanggang sa susunod na 2 linggo ay maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho ay that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So sa dulo, we will let the members decide for themselves, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the President, on confidential funds misuse, mamili na lang sila doon sa kahit ano pong 3 mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi sila. RH Weather News. Aabot ho sa 14 na lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng danger level na heat index ngayong araw yan. Sa talaho ng Pag-asa, ang heat index na nasa 40 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing na danger o mapanganib na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke kapag
matagal ho yung kanyang o na-expose. 5 lugar yung inaasahan na aabot sa 43 degrees Celsius, kabilang ang Tuguegarao City, Lawag City, Dagupan City, Bacnotan at yung Apari sa Cagayan. Samantala, inaasahan nga abot naman sa 42 degrees Celsius ang mararanasan ho sa ilang lugar kagaya ng Pasay City, Olongapo City, Cavite City, Infanta, Cuyo, Pili, Dumangas at sa La Carlota. Ang paalala ho ng Weather Bureau, ang heat index ay sukatan ng init na nararamdaman ng katawan kapag isinama yung humidity sa aktual na temperatura ng hangin. Sa iba pa nating mga balita, maniningil na ng toll ang Manila-Cavite Expressway C5 Link Segment 3B sa mga motorista simula po yan sa May 5, 2026. Ayon sa Toll Regulatory Board, pinayagan na ang Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority na maningil matapos magamit ng libre ang naturang bahagi ng toll road sa buong buwan ng Abril. Para sa mga biyaheng mula Dr. Abad Santos Avenue o Sukat patungong CP Garcia Avenue o C5, ang bagong toll rates ay 59 pesos para sa Class 1, 117 pesos para sa Class 2 at 176 pesos para naman po sa Class 3. Samantala, ang mga galing Taguig na patungong Rojas Boulevard o Zapote, ang toll ay 95 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para sa Class 3 na sasakyan. Nadiskubre ho yung mahigit 50,000 kolorom na Transport Network Vehicle Service Driver at mga motorcycle taxi rider kasabay ng pamamahagi ng ayuda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Department of Transportation, 54,000 lamang yung pinayagan na TNVSB sa listahan ng kagawaran na mayroong prangkisa, pero nang ilabas ang ayuda, higit sa 100,000 ang mga nag-apply na humihingi ng tulong sa pamahalaan. Habang sa hanay naman ng motorcycle taxi, 78,000 lamang yung pinapayagang rider, pero sa kasalukuyan, tinataya na mahigit 2,000 na yung mga rider sa lansangan. Dahil dito, itinigil na muna yung pagtanggap o onboarding ng mga bagong TNVS driver at motorcycle taxi rider maliban sa mga mayroon ng valid franchise ngayon. Handa na ang Cebu na tanggapin ang mga lider at delegasyon ng iba't ibang bansa para sa 48 ASEAN Summit and related meetings. Gaganapin sa Lapu-Lapu City ang ASEAN Leader Summit mula May 7 hanggang May 8 na inaasahang dadaluhan ng heads of state mula sa 11 ASEAN members. Ayon sa Presidential Communications Office, planchado na ang seguridad, gayon din ang traffic schemes at ang mga venue para sa high level na mga pagtitipon. Naglaan ng ASEAN Lane sa Manuel L. Quezon National Highway, partikular mula Mactan, Cebu International Airport hanggang J Park Island at sa Punta Engaño Road patungong Dusitani. Nilinaw naman ng PCO na ipatutupad lamang ito habang dumaraan ang mga convoy at agad ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko pagkatapos dumaan ng mga delegado. Matapos ho yung halos 3 araw, nagkarating na sa Pag-asa Island yung ika-4 na civil mission ng atin ito koalisyon. Alas 5:30 ng hapon, araw ng Sabado, huminto yung main ship ng atin ito koalisyon na may layong 2.3 nautical miles mula sa Pag-asa Island, habang ikinarga naman ng mas maliit na bangka na ML Chawi yung kanilang supply at volunteers patungo sa Pag-asa Island. Nagarating ho yung civilian team sa lugar sa kabila ng presensya ng 3 China Coast Guard vessel. Biyernes pa lamang nakabuntot na yung grupo o sa grupo yung CCG vessel 3103 na sinundan ng 5102 at 5101. Bukod ho sa langis at iba pang ayuda sa mga residente doon, nakatakda rin o nagsagawa rin ng simbolikong jet ski ride yung atin ito koalisyon. May nadumang may kredibilidad si Senator Ping Lacson na naglutang ng panibagong isyu ng destabilasyon. Naniniwala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi na kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Sa ambush interview sa Lawag, Ilocos Norte, sinabi ni Teodoro na masyadong maraming trabaho ang AFP at nagtitiwala siya rito. Wala rin naman umano silang na monitor na aktibong sundalong sumama sa recruitment para sa military back to people power.
I think the last source was Senator Lacson. He is a source that should be given to be listened to, no? Because he knows of what he speaks. So, be that as it may, wala pa kaming tutumbok na any active duty na members of the armed forces nakasama sa kahit anumang stabilization plan. Balita. Pilipinas ang ating oras 12:46 ng tanghali. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Individual ng kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung Pilipinas ang ating oras 12:49 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Ang DSWD na mahagi ng mga ready-to-eat food para sa mga residente ng Kamalig at Ginobatan Albay na apektado ng aktibidad sa Bulkang Mayon. Detalye balita mo RH5, Val Gonzalez. Val. Sa namahagi ang DSWD Field Office 5 Bicol Region ng halos 400 kahon ng ready-to-eat foods para sa mga residente ng Barangay Anuling, Kamalig, Albay na lumikas dahil sa malakas na pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ang pamamahagi ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iyaking walang pamilyang nagugutom sa oras ng sakuna. Pinangunahan ni Bicol Regional Director Norman Lorio agarang pagtugon upang masigurong kaligtasan ng mga apektadong pamilya sa Albay. Bukod sa Kamalig, mabilis ding nagtugo ang mga DSWD personnel sa bayan ng Ginobatan
upang magipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagmomonitor ng mga komunidad na tinamaan ng pyroclastic materials. Tiniyak ng DSWD na mananatiling nakantabay ang kanilang Angels in Red Vest at nakahanda ang karagdagang tulong habang patuloy ang pag-aalburuto ng Mayon. As of 6 a.m. ngayong araw ay aabot na sa mahigit 27,000 ang ready-to-eat food at 301,000 bilang o 301,000 na bilang ng mga family food packs ang nakapreposition para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 21.3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat daw ho sa Davao Oriental. Detalye June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 21.3 milyong halaga ng pinaginanaang smuggled na sigarilyo sa isang joint law enforcement operation sa Davao Oriental, Mayo 1, 2026. Bandang 1:40 na madaling araw nang pahintuin ang isang wing van na minamaniho ng 47 anyos na lalaki na residente ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa inspeksyon, natuklasang kargado ito ng marami mga sigarilyong walang kaukulang dokumento na may tinatayang halagang 21,335,000. Personal na pinangasiwaan ni Colonel Richie Bucol, Provincial Director ng Davao Oriental. Ang operasyon ay sinagawa sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya kabilang ang Governor Generoso Municipal Police Station, CIDG-11, NBI-11, Philippine Coast Guard, Philippine Army at iba pang law enforcement units. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Governor Generoso Municipal Police Station ang mga nakumbiskag ebidensya kabilang ang sasakyang ginamit sa transportasyon para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Inihanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspek para sa paglabag sa Republic Act 10643, Republic Act 6424 at Republic Act 12022. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaki naman pong most wanted sa Central Luzon sa kasong pagpatay na aresto sa Samar. RH37 Dani Kumilang sa report. Dani. Naaresto nitong Mayo 2, 2026 alas 10 ng umaga sa barangay Canbagte, Calbiga, Samar ang isang top 5 most wanted person sa Central Luzon at top 2 sa Bataan at top 1 naman ito sa municipal level ng 5 na naharap ito sa kasong murder. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court ng Maribeles, Bataan ng October 7, 2025 na wala itong inirekomendang piyansa. Isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Limay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jimmy Albert Dicen at iba't ibang unit ng PNP. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang akusado at inihanda para sa kaukulang proseso at dokumentasyon. Dani Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang sasakayan ho yung nagsalpukan sa La Union at 21 anyos naman na rider abay nahulihan daw ho ng marijuana. Detalye RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Isang vehicular accident ang naganap alas 5:30 ng hapon sa National Highway sa Barangay Pagdarawan, City of San Fernando, La Union, na narespondihan ng mga tauhan si Police Lieutenant Colonel Tristan Oliver Nara at napagdalamang isang tricycle na minamaneho ng 65 anyos na lalaki ang biglang nag-U-turn kung saan ay bumangga naman dito ang kasunod ng motorsiklo na minamaneho ng isang 21 anyos na binata na kapwa-residente ng nasabing syudad. Parehong nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang driver at habang tinutulungan tumayo ng mga pulis ang binatang driver para itakbo sa hospital, may nahulog sa bulsa nito na isang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 70 gramo at may street drug price na 8,400 pesos. Matapos malapatan ng lunas ang ng mga doktor ang tinamong sugat ng binata, dinala na siya sa police station upang kaharapin ang kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartid Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Magsasaka na naipit sa engkwentro ng militar at NPA sa Samar, ligtas na nasagip. RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Ligtas at nakabalik na sa kaniyang pamilyang isang 54 anyos na magsasaka na naipit sa engkwentro ng mga sundalo at inahinalang rebuilding sa bayan ng Mutsong Samar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army spokesperson Captain Christopher Tataro ang biktima si Samuel Gabani. Siya ay nasagip ng mga tropa ng Philippine Army habang nasasagawa ng lehitimong military operation sa mga barangay ng pamamasaan at kaulayanan sa bayan ng Mutsong Samar. Agad siyang binigyan ng pagkain at paunang tulong matapos may ligtas dahil hindi siya agad nakapagbigay ng malinaw impormasyon na kayugnayan ang militar sa pulisya upang matukoy ang kaniyang pagkakakilanlan. Kalaunan kinumpirma ng kaniyang pamilya mula sa Yabong Samar ang kaniyang identity. Dinala ito sa Rural Health Unit para masamasusing pagsusuri at masigurong maayos ang kaniyang kalagayan. Nagpasalamat naman ang kaniyang pamilya sa mabilis at makataong aksyon ng mga otoridad. Samantala, giniit ng Philippine Army ang patuloy nitong pagsunod sa human rights at international humanitarian law upang maproteksyonan ang mga sibilyan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang taong gulang na batang babae naman ang nalunod sa balon sa bayan ng Lawang sa Northern Samar. Detalye RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Nasawi ang isang taong gulang na batang babae nang malunod ito sa balon ng barangay ng Katigbian, bayan ng Lawang, Northern Samar. Napag-alaman na wala doon sa lugar ang magulang ng biktima na mangyari ang nasabing insidente. Ayon sa ulat, inatasan ng nanay ang kanyang kapatid na bantayan ang kanyang anak dahil maghahatid ito ng pagkain sa kanyang mister na nasa bukid. Hindi na malayan na nagbabantay ang paglabas sa nasabing bata at natagpuan na lamang ito sa balon na nakalutang na. Ayon sa isang BHW ng barangay, dinala muna ang biktima sa barangay health unit upang bigyan ng first aid, saka dinala sa ospital ng rumisponding MDR Lawang, Northern Samar. Nagsagawa naman ng CPR ang rescue team habang binabiyahe sa ospital ang nasabing biktima. Ngunit napag-alaman na ito ay dead on arrival. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita sa ibayong dagat. US President Donald Trump nire-review na ang bagong proposal para tapusin na ang tensyon sa Iran. Para sa ating foreign news, narito si Don Carlos. Don. Diyosa, nire-review na ni US President Donald Trump ang alok na kasunduan ng Iran para wakasan na ang blockade dito sa Strait of Hormuz at ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang payag ni Trump sa Air Force One, ibibigay niya ang kanilang tugon kung sakaling makapag-desisyon na sa naturang kasunduan. Matapos ang payag, nag-post si Trump sa kanyang social media accounts at sinabing hindi pa rin katanggap-tanggap ang kasunduan dahil hindi pa umunabayad ang Iran sa pagsira nito sa sangkatauhan at sa buong mundo sa loob ng 47 taon. Magugunit ang nagpadala ang Iran ng 14-point proposal sa pamamagitan ng Pakistan nang i-reject ni Trump ang nauna nitong proposal nito lamang nakaraang araw. Sa ngayon, 4 na linggo ng ceasefire ang dalawang bansa, ngunit wala pa rin konkretong kasunduan kung kailan ba tuluyang wawakasan ng tensyon na nakaapekto na sa pandaigdigang kalakalan sa langis. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balita. Higit 8,000 pamilya sa Kamalig Albay apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Mga tanim na gulay na tabunan ng ashfall sa Kamalig Albay. Ilang flight sa Bicol Airport kanselado, higit 200 pasahero apektado. Taas presyo sa diesel at gasolina nakaamba sa Martes. Seguridad ng ASEAN Summit kasado na, higit 7,000 kapulisan ipinakalat sa Cebu. At 14 na lugar posibleng makaranas ng danger level heat index ngayong araw. Rapido, hahataw, balita.
Balita. At yan na po ang kabuuan ng isang oras naming balitaan dito ho sa Rapido Hato Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. Batiin ko muna, partner, yung aking pinsan na nanonood sa Davao City, si Arnel James Varona. Inyo pong nakasama. Ako si Josa Cruzat. Ang ating oras, sakto, 1:00 ng hapon. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at